PCGY leader, Samuel E. Collado, head elder, and Pastor Richard R. Dalton, church pastor. Pastor, pagkitin niyo po ang certificate of the rainbow. At saka token with rainbow colors. Fruits. Yan. Last year, si Pastor din ang speaker natin, di ba, sa Hayag? Ngayon, si Pastor ulit. Next year, kukontra sa akin na. Yan. Thank you, Pastor. Short notice. Kahapon ka lang sinabihan dahil walang available dito sa AUP. Dahil lahat sila ay nasa meeting. Yan. Thank you, Pastor. Thank you. Ingat mo sa pag-uwi. May meeting pa yan. Picture na. Yata, si Fritz nag-picture na. Diba? Mabilis yan. Thank you po, Pastor. Thank you po. Mike, thank you po, Ating Gate. Daw ni boy. Meron pang ganito. Pastor. Next year. Sabat, Bertrand. Tingnan mo, nasa live kayo. Naka-live to, CAA. Live CAA. May data ka? Tingnan mo ako naka-live to, sa CAA. Kung talagang totoo. Kasi lang pala lahat ito. Tama kung may kasama. Hindi, CAA. Hindi, sa Facebook. Facebook. Tapos natin yung ano. Ano ko yan? Oo. Ayan oh. Malinaw siya. Oh, ayan, okay. Cellphone ng church, naka-live. Cellphone ng church to dinala ko. Hindi, ito. Napulot ko kay Regis. Ito nga muna. Live. CAA live. Si Charles. Dala ko sa data ko. Dala mo dito. Pag naubos, Dito lang. Dito lang. Pangalay niya. Si church ba yan? oh, si Charles to. Sabi ko, Naka-live may na? data. Oo, naka-live na. Oh, kamay. Baka maipit yung bone. Sa CA to. CA to? Yung ano, Sa CA to. Please supply my needs according to your plan. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hand. And trust you know what's best for me when I don't understand. Then follow in obedience in every circumstance. Each day to know you more.
Masira lang kasi ng yun. Atin yun. Yan ba yung binigay? Nakita ko rin sa Malaki yung binigay. Okay, thank you, Dawning Voices, for that beautiful song. Okay, kamusta kayo mga kapatid? Okay lang? Parang pagod na po kayo, kakarating nyo lang ha. Parang napatagal po yata kayo, Sister Rian. Sobrang tapos po kasi sister. Saan po kayo na traffic? Po kami sa Casimiro banda na traffic. Tapos ang init pa. Ayun lang. Okay, still praise God at nakarating na po ang lahat. Tama po, nakarating na po ba lahat? Yes, okay. At ligtas po ang bawat isa. Okay, and with that, let us proceed to our first game. Excited na kayo mga kapatid? Yeah! Hindi ko nakikita. Excited na kayo maglaro? Yes! Okay. Sister Rian, sino pong mag-handle ng ating first game? At ano po ito? So, ang mag-handle po ng ating first game ay sila Sister Jeza and Sister Isa and Brother Free. And Brother Rainiel po para ano. Okay, si Sister Ina at si Brother Rainiel po. Yan, tama. Okay, punta na po dito sa harap. So, maglalaro po tayo mga kapatid ng Bring Me. Oh, handa na po ba ang mga gamit nyo? At ang inyong mga tenga? Ay, kaso may twist pala, hindi daw pala gamit. Ay, kung ako po sa inyo, lumapit na po kayo dito sa unahan. Yung mga nasa likod po, mas maganda po kung dito po kayo umupo sa unahan, mga kapatid. Ayan. Lapit po tayo. Para may prize po mga kapatid. Lumapit na po kayo. Token pala. Okay. Sige, let's give the floor to Sister Ina. Okay, sagot po. Okay, sige. Settle down po muna tayo. kasi kay John Maria yata yung account niya. Doon kasi makapakampay din sa first place. Okay na po ba lahat? Dapat okay. Okay, so i-explain ko po muna yung parang instructions. So, ang title po ng ang pangalan po ng laro na to is Bring Me a Rainbow. So, sino dito yung alam yung larong Bring Me pag sa mga birthday? Taas kamay. Halos lahat naman po tayo. Pero ngayon, instead of like objects, ang gagawin natin ay mga tao na nag-fit sa description na i-mention namin. So, for example, bring me someone wearing pink, ganon. Tapos magdadala kayo dito ng tao na nag-wear ng pink. So, paunahan. Paunahan, okay. Any shades of pink, okay lang basta pink. Ayan. Okay. So, malinaw na mga kapatid. Sige. So, Ready na ba kayo? Ready na ba? I-add ko lang sa title itself dahil Bring Me a Rainbow. Colors of the rainbow yung aming tatawagin. So, every, Color ng color ng rainbow. Roy Okay. GP. Okay, ready na po ba tayo lahat? Yes. Ang hina ng yes. Ready na po ba? Ayun. Wala pa magtutulungan mga kapatid na baka madamay. Dahan-dahan So, lang sino po. po yung mauna na pumunta dito sa circle na lang? Diyan, may token po kami ibibigay. Yun, may token. Okay, let's start na. Okay, so first question. First question. Bring me someone wearing red. Ready? Red! Yes. Red! Oo, dahan-dahan! Dahan! Parang magta-time si Brian. Dahan-dahan. Sino sa inyo naka-red? Parehas kayo naka-red. Yung mas pula Isa ata. lang, isa lang. Sino yung so si Raven, ikaw yung nagdala kay Raven. Oh, okay, dito ka Raven sa loob. Okay, pasok sa circle. So may sasabihin si Kuya Reynel na question, tapos kailangan natin, kailangan yung sagutin. Okay. English to Bala kayo magtagalog. Joke lang. Ito ang tanong ko. If you will join Noah's Ark for 40 days and 40 nights, what snack would you bring? Oh, so kapag
Ayan. Tagalog doon. Ako nga kayo daw ay makakasama sa Noah's Ark. For 40 days and 40 nights, anong pagkain ang iyong dadalhin? Ano bakit? Ano po? Nilagang egg po. Nilagang egg! Ilang nilagang egg? 40 na egg? Marami. Marami. Okay. So, bakit nilagang itlog? Kasi po, yung nilagang itlog po is nandun na po lahat ng yung mga nutrients po na kailangan. Hindi po lahat. Wow! So, diet pala si brother. So, ang Yung mga nutrients po na nandun is yun po yung kaya po magpa-energize sa atin for 40 days and 40 nights. So, wait lang, may tanong ako, curious lang ako, ilang itlog sa 40 days? Hindi ko alam. 40? So, isa per day? Ganon? Okay, si brother, Jeremy. Ikaw Sige, naman. Jeremy. Kung sasama ka sa ARC ng 40 days and 40 nights, anong pagkain Pagkain na dadalhin mo? din mo. Tinapay. Tinapay lang? Bakit tinapay? Anong tinapay? With bread daw. Isip pa siya. Ayan, basta tinapay. Sa tinapay. Nakakabusog po kasi yung tinapay. Ayan. Thank you so Okay, much. thank you. Raven. Punta po tayo kala ate, kay Ate Kesh. Next. Okay, for the next one. So, proceed tayo sa color orange. Bring me someone brave enough to volunteer for anything. So, kailangan ba naka-orange to? Hindi na. Oo, di ba, Tito? Kailangan naka-orange. Hindi. Hindi pala. Kahit sino, any color. Okay, go. Bring me someone brave enough to volunteer for anything. So, yung go sa lahat. G sa lahat. Yung G sa lahat, nakikita nyo ng potential na laging ready, Laging ready. available, one call away. Oo, okay. Ayan. Si Sister Sino sa Jen. inyong dalawa? Okay. Siya. Tuturukan. O, pasok tayo sa circle. Circle. Ayan. Oh. Ang tanong ay ito. If you had lived in Noah's time, would you have believed God's warning even if everyone else laughed at you? And why? Okay. Siguro yes. Why? Because if you would listen to it carefully, no, if you will accept the words, then you would truly believe that what he is saying is true. Yan. But as long as you're humble and you accept it. Yan. Wow. Sino ba naman gusto malunod? Okay. So, ayun, nakikinig siya Okay. sa warning ni Noah. How about you, Vanessa? Ako, makikinig din ako. Kasi ako, pag nakaka-encounter ako ng yung failure, siguro isang beses natututo na ako. Pag nangyari siya ulit pangalawang beses, nag-iisip na ako. Kaya pag nangyari yan ng pangatlong beses, talagang matigas talaga yung ulo. So, sa panahon nila dati, ang daming warnings ni Lord. So, pag hindi ka pa natuto dun sa mga first, second warnings ni Lord, choice mo na yan. So, definitely makikinig ako sa time ni Noah. Oo, parehas pala sila maliligtas. Oh, beautiful answers. Thank you so much, guys. Okay. You may now Okay. go Kay Ate to... Kesh. Okay, Ate Yan. Kesh. Thank you. Okay, next. Bring me someone wearing the brightest color today. Okay, sino yung mga Brightest. naniyan pink dyan? Sino yung mga naginingning? Brightest. Brightest. Brightest color. Maliwanag. Orange. Mga ganun. Maliwanag na Matingkad. color. Like matingkad. Parang highlighter. Meron ba? Tingin-tingin tayo sa paligid natin. Pag wala po, idadala ako na magtatanong. Ayan. Bright. Lang yung bright ha. Bright po ba ito? Okay, bright. Okay. Ayan. Translate na sa Tagalog. Okay, sige. Ito yung pangatlong tanong. Ayan. Ibisayain. Ayan. If you could add one modern item to Noah's Ark, what would it be? Kung magdadagdag kayo ng isang item o bagay sa Noah's Ark, Mga ano ito? modern. iPhone 17 Pro Max. Anong modern na bagay? Yung i-add mo. Hindi, ito, ako yung dinala mo eh.
Hindi, parehas po kayo. Pareho kayo sasagot. Modern? Siguro kalan. Modern ba ang kalan, guys? Modern ba yun? Kasi wala naman dati. Okay. Sige. Walang kalan dati. Para mas madali ang magluto. Bakit kalan? Para mas madaling magluto. Okay, sige. Simple lang na. Okay. Cellphone daw pang reels. Item. Basta solar. Kahit ano. Solar. Solar. Ano ba? Siguro magdadala ako yung hindi na kailangan gamitan ng kuryente. Ganun. Ano? Pero inisip ko pa, ano pang maganda? Solar nga eh, pero ayun, yung solar nga, tapos dun lang siya sasaksak sa akin kasi magdadala siya ng di ba? Yung solar daw. Diba? Hindi, yung rice work kalan na. Akala na ba? Yung kalan daw isasaksak sa solar. Magandang combination. Gagana talaga. Okay, ang ganda ng combination. Thank you so much, guys. You may now proceed to your prize. Dito. Talk and talk. Okay, let's go forward. Okay, next. Bring me someone who learned a new skill this year. Okay, sino daw yung may bagong skill na natuklasan ngayong taon? Yung na-witness nyo, like friends nyo, Friend nyo or kaya tanongin niyo Kapatid. katabi nyo, may naano ka ba? Witness na ba? marunong na mag-drive, mga gano'n. Ngayon natuto ako ganyan. Wala po ba? Walang natuto ng bagong skill? Kahit simple lang. Kahit simpleng skill. Magluto. Oh. Ay, hindi na pwede. Tapos na kayo. Makakaapat na wallet. Wala po ba niya natuto ng bagong skill ngayong taon? Pwede ba yung marunong kumain? Natuto magluto! Pwede na yung matuto maglabas. Skill yun, mga kapatid. Ayan! Ang mag-mother. Ayan. Mag-nanay. Tinuruan mo po ba, Sister Rose, na bagong skill? Hindi. Ayan, what did you learn? Tama yung tanong. Ayun nga, what did you learn? Ano yung skill na natutunan? Hindi ko alam kung skill siya pero natuto mag-commute. Ah, yes! Napakahalaga nun. Napakahalaga nun. Pupuntang school lang. Pwede mo malaman kung ka ngayon nag-school, paano yung way mo nag-first time ka mag-commute? Yung period ba yun? Or nag-joyride kasi ako dyan pa LRT. At least sumakay ka ng LRT, public transport. Pag uwi, commute na. Yes. Yan. Sa tingin mo mahalaga yung ganong bagay? Yes. Yes. Kasi, Sige. syempre ngayon, maraming delikadong like happenings around us. So, essential skill siya para hindi ka, parang maligaw. Kasi dami rin, mamaya mamiss mo yung stock mo. Ganun. Ayun. Ayun. Sa'yo naman, Ma'am Rose, ano yung pakiramdam na natuto siya ng ganong bagay na kahit wala ka sa presence Natuwa ako mo? kasi natuto na siyang magsakay-sakay sa tricycle, jeep, motor, LRT. Kayo po ba, Sister Rose? May natutunan po kayo? Natutunan ko ngayon, magpintura. Ay, wow! Wow! Hindi kasi Sister Rose na magpipintura ng simbahan. Thank you so much. Pintura siya mga bako-bako. Bako. Ang galing. At least, di ba? Skillful na pala itong mga tao. Thank you so much, Ma'am and Tia. Bluetooth connected. Next, tayo. Next. Bring me someone wearing blue shoes, slippers, or socks. O, tingin Blue sa daw po na shoes, or slippers, or medyas na color blue. Ano siya? Parang Or sandals. Meron po bang naka-blue? lagyan mo ng coins. Bag. O sige, bag na lang daw. Blue na bag. May blue na bag. Kahit anong shade ng blue. Bakit na po umulit ha? Walang may blue na bag. Baka tinatago nyo lang ha.
Okay, blue na tumbler o tubigan. Color blue. Ayan na, dalhin mo na. Katie. Dalhin mo na. Hoy, tapos ka na. Ayan, mamaya. Si Zian. Ayan. Ayan, blue na bag. Go! Diyan ang ate dyan. Ayan. Okay. Here is your question. Because the color blue represents peace, how do you stay calm during stressful situations? Miss you. Ayan. Sabi raw, ang kulay asul daw ay yung simbolo ng kapayapaan. Paano ka ba naging kalmado sa panahon na may mga pagsubok? Right, sa school. Ganun. Stress ka. Paano mo siya na-handle? Of course, I pray. Bakit ka nagpe-pray? Pag nagpe-pray ka, anong napipili mo after mo mag-pray? When I pray, I feel protected. Okay. Sa mother naman. Okay. Ayan. Paano mo ina-handle dyan yung mga stressful situations, if ever, or conflict, kahit sa work or sa home? Ano ba? Marami. Nag-deep breathing. Deep breathing. Nag-try ako na hindi ko iniisip na meron akong naging resolution ngayon. Kapag naiinis ako, nasa-stress ako, iniisip ko, hindi ko ginagawa to or yung pangyayari na to, hindi to dahil dun sa person na yun or para dun sa person na yun. Ginagawa ko to para sa Panginoon. For example, nagluluto ako, tapos kailangan ko pang maglinis, kailangan ko pang magsampay, kailangan ko pang Ang dami. So, parang iniisip ko minsan, ako na ba talaga lahat ng to? So, nasa-stress ka, no? Pero iniisip ko, ginagawa ko kasi to sa, para sa Panginoon. So, pag naisip ko na yun, parang nakaka-calm na. Nakakalm ka na. Inisip mo. Kasi pag inisip mo para sa tao lang talaga siya, talagang nakaka-stress na. Oo. So, yun yung naging technique ko rin sa naisipin ko na lahat ng ginagawa ko para sa Panginoon. Ang ganda ng resolution ni ate dyan. Example nga po ng deeper. Yun pala yun. Gagawin din namin yan. Thank you so much, Ate Jan and Zian. Ayan. Next. Okay, next po. Bring me someone who is dependable and keeps their word. Yan, may mga kuha. Someone na trustworthy daw. Someone who is dependable and keeps their word. So, meron po ba kayo ditong kilalang mapagkakatiwalaan at yung may itong salita? O, Tita Ruth, okay. Isang salita. Wow! Gusto lang nakita ng token. Parang, go, pasok sa circle. Yan. Okay. Si Kabukid muna. Ano? Tito, why do people trust you? Bakit ka daw po pinagkakatiwalaan ng ibang tao? Siguro friendly ako. Ah. Ay, madali makakuha ng loob. Siguro, dahil puti yung buko mas, siguro mas trusted sila. Pero, depende kasi sa mga taste ng tao. Walaan ka, yun lang. Okay, depende. Madali daw po kumuha ng loob. Example. Sample daw. Sample. Ano yun? Drone? Okay. Sample kung bakit, kasi yung mga boss niya, foreigner. Tapos kapag umaalis yung boss niya, babalik doon sa kanilang lugar, iniiwan sa kanya ang susi ng kondo. And one time, yung isang boss niya, pinag-withdraw siya ng malaking halaga talaga. Malaking halaga talaga, pinagkatiwala sa kanya na mag-withdraw siya. So, and one time, yung pinakaunang boss niya sa work, parang pag may pumapalit sa kanya, laging ang sinasabi to sa papalit, sa lahat ng mga staff dyan sa unit, si Rico lang ang pwede mong pagkatiwalaan. So, pwede daw po natin pagkatiwalaan kay Brother Fidik ang ating mga ATM. Totoo yan mga kapatid. 1 month sila, iniiwan sa akin yung susi ng bahay.
nandiyan yung kotse, sabi niya pwede ka matulog, dyan yung swimming pool, dyan yung pagkain, tapos di kaya condominium. So lahat ng boss na dumadaan bago every 3 years ay mabuti naman ay pinagkakatiwalaan tayo. Siguro nakita nila yung kakaiba tayo na hindi tayo nagbibiso sa tulad ng iba. Totoo po yun kasi isa din po ako sa try mag-swimming sa isa sa mga condo ng boss ni Tito. So, yeah. More boss to start. Napakahalaga talaga ng classic training. True. Ayan. Okay, thank you po. Punta po tayo kay Ate Cash. For token. Baby Dick. Okay, last. Bring me someone wearing the most colors of the rainbow. Okay, so sino dito Halo-halong yung maraming kulay. colors suot or bag? Yung Lahat halo-halo ng yung Roy G. Biv nandun. Colors ng Roy G. Biv nasa kanya na. taglay niya ang kulay. Makulay. ang buhay. Si Nanay. Sino po? Si Jed. Ayun, si brother. Ayun, si Lomen, oh. Ayun, oh. Makulay din. Ayan. Ayan. Ito po. Ito po kayo sa loob ng circle. Ito po. Kuya Ray. Okay, ito po ang tanong. What Bible promise encourages you the most? Tagalog po, anong pangako sa Biblia ang humihikayat sa'yo or nag-encourage sa'yo? Mostly, or sa palagian? Bible promise or passage? Bible verse na pinanghahawakan niyo po. Ano po yung kahit ano po yung matagal na. John 15. Ano po yung sinasabi naman? John 14:15. Ano po yung for God so loved? At 16. John 3:16. For God so loved the world, the God and Son, that whoever will look the name shall not perish. Life. Ayan. Ikaw naman, Kuya Mac, ano yung Bible sa'yo? Ano yung Bible verse na pinanghawakan mo or nag-encourage sa'yo mostly? Sige. Ano na lang, Matthew 25:40 na lang siguro. Matthew 25:40. Ano po yung sabi ro? So ano man ang ginawa mo sa isang kapatid ay yun ang ginawa mo sa akin, sabi ng Panginoon. For the least. Yan. Yung ginawa natin sa maliliit na bagay o tao, di ba? Ginagawa rin natin sa Panginoon. Ganon. Oo. Apo. Ayan. Yung pagtulong, gano'n. Yung ginawa mo sa isang kapatid, parang na-appreciate ng Panginoon yung pagtulong. Ayan. Matthew 25:40. Thank you so much. Meron ka ba bang follow-up question, sister? Ayan. Thank you so much po, Brother Feromeno and Kuya Macmac. Ayan. Dito po kina Sister Kesh. Ayan. Meron ka naman. Yun na po mga kapatid para sa ating Bring Me a Rainbow. Thank you so much po. Thank you po sa lahat na nag-join. Salamat, Council Ina and Council Raynel sa pag-lead ng ating Bring Me na laro kung saan ay mas nakilala po natin ang isa't isa. At ako po ay sigurado na ako kilala ko po kung sinong dadalihin ko kung sakaling magbaha. Si Kuya Charles talaga yun eh. Okay. So, atin pong ihanda po mga kapatid ang ating mga tenga para po mapakinggan po natin ang isang magandang boses na ipapaan sa atin ng CAA Choir. CAA Choir, tara na po dito sa harapan.
Amin po nga awitin ang kantang Let the Song of Praise Be Heard. Mga choir, dito na po kayo. Kanina. Meron pa? Kanina si Ayot. Tayo ay awit ng Let the Song of Praise Be Heard. Yung mga kopya nyo, pakiprepare na mga guys. Lapit-lapit tayo daw. Let the song of praise be heard. Snowman. Okay, I like this one. Alright, maraming salamat po si EA Choir for the beautiful song. Tayo po ba ay na-bless mga kapatid? If we are, say Amen! So, tayo na po ay dadako na po sa ating next activity na papangunahin po neto nila Brother Fritz, Sister Isa, and Sister Jessa na ang pangalan po or title ng activity na ito is Who's on the Ark? Yan, okay. Bago po tayo dumako sa ating sunod na activity, nais ko lang pong tawagin yung mga nasa likuran, yung mga kabataan po natin dyan, yung mga Pathfinders, at ang mga medyo young at heart, baka pwede po bumalik dito, at dito po ang ating programa. Calling the kids. Tayo pong lahat ay umupo dito, mga kapatid. Pati po ang mga nakatayo sa ating likuran. Marami pong upuan. Dito po tayo banda sa aking right side para hindi po mainit. Dito po tayo umupo para hindi po mainit. Ayan. Mga kids, iwasan po natin tumakbo. Tayo po muna ay umupo at makinig. Calling everyone. Tayo pong lahat ay mag-settle down dito, please. Thank you po. Okay. Calling Council Fritz, Isa, and Jessa. Muli po, tinatawag po namin ang lahat po ng ating mga magaganda at gwapang mga kapatid from CAA na lumapit po tayo dito. Medyo nawala na po tayo ng congregation. Sayang naman, sobrang saya ng ating game. Para to sa lahat ng matatalino. Sino po dito yung matalino? Taas kamay! O, hindi lang yung matalino. Okay, lahat ng matalino, say amen! Amen! Ay, dito lang sa side na to. Dito sa side na to. Ay, dito daw. Dito daw, hallelujah. Pag matalino, say hallelujah. Hallelujah!
Ay, matalino din Iba, sila. Iba yung mundo nila. Iba yung mundo nila doon. Iba yung talino nila doon. Yan. Okay. Parang wala na ata sa labas. Oo. Thank you so much po. Dahil mainit po dito, pwede po natin upo dito sa ibang part sa gilid. Hey, partner, jump ka dito. Okay, okay. Sige, wala kasi nasa gitna. Ngayon tayo po ay gagawa ng activity nga na para sa matalino. So, kung ikaw matalino ka, maghanap ka ng kahit hindi medyo matalino, or kung di ka medyo matalino, maghanap ka ng matalino na partner, tapos punta kayo dito. Kailangan namin ng 6 na mga mag-partner. 6 pairs. 6 pairs. Kung kahit isa lang matalino sa inyo, kaya nyo itong gawin. Hindi, pero pwede naman parehas matalino. Pwede rin parehas kayo matalino, kayo yung unang matatapos. First pair, okay? First pair. Second pair po, mga young at heart spreading pwede Pwede po any age above 7. Dalawang pair. And above. Next, kayo na, ano? So, dito po, sino po sa inyo matalino? Dalawa silang matalino. Amen? Okay, find your partner. Dito po, sino sa inyo matalino? Si Raven. Si Raven lang Si matalino Raven. daw dito. Dito, sa Dito, sino matalino sa inyo? Dalawa silang matalino. Okay. Yung mga oldies, hindi papatalo. Yung mga oldies dyan. Yung mga young at hearts po dito. Mga kapatid. Yung mga nandun daw, yung mga elders po dyan na nagbi-meeting. Yes? Parang wala na po bang matalino sa inyo? Sino po gusto sumali? By partner po siya. Huwag niyo pong... By partner. Ay, pangalan daw, Sister Isa. Meron ka pa dyan napupuso ang mga pangalan? Meron, si Kuya Gerald, pati si Kuya John. Di ba Kuya John? Kuya John. Okay, dito din. Meron na. Sino po dito matalino? Kasama po kayo dito. Feeling matalino. Okay, isa. Matalino daw. So, 1, 2, 3, 4. Dalawang pares na lang. Oldies na po yung tatanggapin namin. Brother Belfred, parang gusto na po sumali, di ba po? Sino po yung partner po ninyo? Partner po ni Brother Ricky daw po at si Brother Melfred. Yes? Yun, sila Match. dalawa. Yes. Ipunta A po match. kayo dito sa po. Opo, pwede rin po. Si Sister Mona daw at si Sister Eunice. Dito po kayo. Kaya tama si Sister. Tama daw po kayo. Okay lang, kahit isa lang yung matalino. Ano ba yan? Mahirap. Isa naman girl best friend. Mga sisters. Ayan, sama na sila. Diba? Okay na. 6 na yan. Ay, sorry po. 6 na yan. Okay. So, isa-separate lang po namin. Dito po kayo, sir. Dito, sir. Yes. Dito kayo, madam. Ayan, dyan kayo. Dito kayo, be. Dito. Kasi baka magkopyahan kayo. Hindi naman. Parang may space. May space, yan. Dito po kayo, sister. Dito. Later here. Ayan. Dyan kayo. Yan. Dito kayo, harap. Dito. Para may space. Tapos, lapit po. Ayan. Para hindi kayo super sikat. Yan. Ngayon po ay papapiliin po namin kayo from Sister Isa ng mga package, mga special package. Yes. Ang talino nyo talaga, no? Ang galing! Puzzle po yan. Oo, puzzle po yan. Nasaan yung tape natin? May tape po to dyan sa sa paper bag. So, mamaya pa po bubuksan. So, ano po ulit ang ating team? Sabay-sabay po natin basahin. Colors of the Covenant, Promises After the Storm. So, kanino pong story? Kay Noah. So, connected po yan kay... Wait lang, madam. Connected po yan kay... Matalino ka, madam, pero medyo agit ka rin, madam. Okay. So, tungkol po yan kay Noah, may isang animal na mapo-form sa puzzle po na yan. At kapag pwede po kayong umupo kung mas komportable kayo para matapos yung puzzle agad. Yung unang matatapos, kailangan nyo pong tumayo at isigaw yung ating team. So, kunyari, natapos na kayo, bigla kayong sisigaw ng Colors of the Covenant, Promises After the Storm, ganon. Para malaman natin sino po yung unang matatapos.
Okay po, ready? Kulang ng tape. Pwede rin buuin muna nila, tapos mamaya na mag-tape, mag-share-share na lang. Opo, pwede pong after nyo mabuo na lang i-tape. Ready po, ready? Okay, if you're ready, pwede nang buksan in 3, 2, 1, go! Okay, so mga kapatid, na kanino po yung inyong, sino po yung tingin nyo unang matatapos? Sa bata po ba sa matanda kaya? Mikay, Jasa. Yes? Mikay. You help them, you just look at them, you help them, Ayan, go, sabi mo ate, go ate! Ayan. Okay? Okay. Huwag kayong ma-pressure. Pinapakita lang naman yan yung talino nyo. Joke lang. Yung pasensya nyo pala. Kahit hindi naka-tape, okay lang. Basta mabuo muna. Again, kapag po natapos na kayo, kailangan nyo pong isigaw ang theme. Ay! Ang bilis! Oh! Isa ka lang nagsabi. Dapat dalawa. Nasiba yung isa. Okay. Sir. Sige, sir. Opo. Di na sila nang magsalita. Parang nauna yung pinakamabata talaga. Oo nga eh. Yung pinakabata. Yes, amen. Okay. Ngayon po, pwede nyo na pong i-tape yung mga puzzle nyo. Pero sino po ulit na una? Ayan. So, mamaya na muna kayo mag-tape. Dito muna kayo sa harap. Dito muna kayo sa harap. Oo. Si Jeremy at si Raven. Meron kaming tanong sa inyo. Anong animal yung nabuo nyo? Giraffe. Gaano katangkad ang isang giraffe? 9 feet to 10 feet. Oh, 9 feet to 10 feet? Pwede ko bang pag-google? Tama po ba yun? Are you? Wait, check natin. Check po natin. Giraffe weight? Ay, height? Tama. Oh, height. Gaano katangkad? Mali. Sayang. Buti na lang, hindi yun yung tanong natin. Ang tanong natin ay after the flood. Sobrang dali lang nito eh. What sign did God place in the sky? 1, 2, 3, go. Rainbow! Wow! Sabay talaga sila. 1, 2, 3, go. Rainbow! Ganon. Okay. Next naman ay question na reflection. The rainbow reminds us that God keeps His promises. Nasagot na rin to ng kapatid kanina. Anong promise ng Panginoon yung nagbibigay sa'yo ng pag-asa kapag nalulungkot ka or parang defeated ka, may pinagdadaanan ka, may problem ka. Anong promise niya sa Bible yung pinangahawakan niyo? Sige. Isip kayo. 1,001, 1,002. 5, 4. Meron na siya. Ano po? Hindi po yung yung exact. Ano po? Sinabi na po na if we're sad, nasa tabi lang po yung tayo lagi. Yung pagka-omnipresent ng Panginoon. God is always with us. I will always be with you. Ay, sa'yo naman, Jeremy, anong promise ni God yung pinangahawakan mo? Bibigyan niya po tayo ng pangalawang pagkakataon. Bibigyan ka daw ni God ng second chance. Pero may kaakibat yun, diba, Sister Isa? You have to first confess and come to Jesus, diba? Before He gives you the second chance. So, palakpakan po natin ang ating first winners. Pwede po kayong pumunta kay Sister Kesh. Nangangalip pa talaga ata sila ng small pouch. Ilan bang pera? Ay, marami silang pera. Marami kasi silang pera, kaya marami silang kailangang wallet. Ang next na natapos ay Yan sila Shane. Okay na. Titape nyo na. Ready na kayo?
Oo. Ay, pwede na lang ipakita kasi naka-tape na siya. Dalhin niyo na dito sa harap. Okay. Yes, ang ganda. O, baka mawarak pa. Ayan. Okay, so, what animal is that? Lion. Lion po. Lion. Ano sound ng lion? Roar. Bakit yun? Para tayo na sa kinder. Gusto ko yung roar. Lalo na pagod ata yung sister. Okay. Masasagot nyo kaya to, how many pairs of clean and unclean animals did Noah bring into the ark? Again, how many pairs of clean and how many pairs of unclean did Noah bring into the ark? So, ilan yung sa clean? Ilang pairs? 7. Ilan sa unclean? Unclean is? Less siya Ilang ng pair? 7. Oo, less 7. Ilang pares pag unclean naman? Dalawa. Pwede mag-change answer? Pwede pa mag-change answer? Second chances, diba? Kasi ilang pairs eh. So sabi nila 2 pairs. So pwede pa gusto niyo pa mag-try ulit? Hindi siya 2 pair. Ilang pair siya? Mali din. less na doon. Less. Oh, sige, isa pa. Ato, less. Dalawa. Isa, less. Hindi siya 4, hindi rin siya 2. Ilan siya? Hindi nga siya 4. Hindi siya 4. Hindi siya 2. Less siya. Less. 1. One pair. Ngayon, para sa ating reflection question, Sister Isa, what is one area of your life where God may be asking you to trust and obey Him, even when you don't fully understand? Kasi si Noah, di ba pinapa-obey siya kahit na hindi niya nagigets nung una. Bakit pa kailangan? Totoo ba talaga to? Ganyan. So, sa life mo, ano yung part ng life mo? Baka sa school, sa bahay, in your personal life, in your love life na gusto ni God na i-obey mo lang siya, na walang tanong-tanong, obey lang. Kahit hindi nyo maintindihan. Kahit hindi mo siya maintindihan. Paiyak ka na. Meron po, someone na kailangan mag-let go, dapat. Kumbaga parang pinang-inalis ni Lord yung someone yun sa buhay ko kasi parang meron siyang reason. Yeah. Everything happens for a reason. Yes! So, pero di mo siya na-gets nung una. Pero kailangan mo na lang i-obey na yun talaga yung kanyang plan. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Pwede mo na yung i-frame sa inyong bahay. Sino next? Sige, ready na kayo po? Sige, pakita po ang inyong creation. What animal is that po? It's a deer. So, question for the deer. Ito madali lang. How many days and nights did it rain during the flood? Ilan po? 40? Yes, 40 is correct. So, question po na reflection. What does Noah's story teach us about waiting patiently for God's timing? Ikaw naman, Sister Becca, sasagot. Ano yung natutunan natin about sa timing? Sa tinuturo ni God about timing sa Noah's story? Ano about waiting? Kasi ganun din naman tayo ngayon, di ba? So, like Noah, we are waiting patiently sa second coming of Christ, di ba? So, dapat, magkaroon talaga ng patience sa pag-iintay, di ba? Huwag dapat, mainip. Kasi, sabi nga, there is a time for everything, so, time will come. Yes! Amen! So, thank you so much po. Pwede na po yan i-frame sa bahay. Next, sir. Ayun, ma'am. Pwede na i-fold the Next po, what animal? Actually, nauna talaga kami. Yes, sir. Yung Panginoon na po yung kausapin nyo tungkol dyan. Di na po kami. Di na kami para mag-judge. Ano po animal? Ano ka? Lamb.
Sheep. Lover sheep. So, reflection question po ay, God Himself shut the ark's door, showing His protection. How have you experienced God protection or guidance during a difficult season in your life? Nilipat. Na, di ba po kasi sa Noah's Ark, yung Panginoon yung nagsara ng pintuan. So, paano yun for protection ni Noah at ang kanyang pamilya at yung mga hayop? Kailan nyo po yung naramdaman sa buhay nyo na yung Panginoon yung nag-protect sa inyo? Wala kang ginagawa, pinoprotektahan ka na lang niya ng kusa. Maraming pagkakataon. No, hindi ko na mabilang, hindi ko rin kung kailan. Siyempre, yung una yung siguro. Hindi lang yung protection na pang-araw-araw ba, yung safety. Yung protection niya from yung bago yung hindi ko mabigkas yung protection niya na hindi ka lalong mapasama dahil sa kawalan ng kaalaman tungkol sa kung sino ang Diyos. Yun yung pinaka parang ultimate protection. Para kanyang nilalayo ka dun sa life na hindi mo siya kilala. Parang gano'n. At dinidirect ka niya sa buhay. Ganong type ng protection yung nararamdaman ni Brother Melfred. So, amen po sa ganong protection. At thank you so much po sa inyong participation sa aming activity. Thank you so much. Next. What animal is that? So, ang question dyan, Sister Isa, yung reflection question, how can you be someone who helps bring your family or friends closer to God during difficult times? Paano daw na ikaw yung tutulong sa mga kaibigan mo at sa family mo na mas mapalapit sila kay God? Lalo na kapag mahirap yung pinagdadaanan nila. Kunyari, sabihin ni friend, sobrang sad na ako kasi yung bahay namin, di kami, ganyan sa family. Anong gagawin mo para mas mapalapit siya sa Panginoon? Tutulungan at ipagpapray. Yes! Itutulungan at ipagpapray. Okay, thank you so much. Last po. What animal is that? Dove. Sabon po. Yes po. Dove. Nag-guess din siya. Sorry po. So, sa dove, the olive leaf was a sign that hope was growing after the flood. Kailan mo naramdaman na merong binigay si Lord na maliit na sign na merong hope na nakasama ka pa rin niya? Kasama mo pa rin siya. Yung kahit maliit lang siya, pero naramdaman mo talaga na, ay, si Lord yun. Pinapakita niya talagang kasama niya ako. Para sa akin, saglit lang, yung konsensya. Yun yung konsensya, bigla, alam mo na nandyan siya. Yun yung may problema ka na, kunyari, May decision. Kunyari, may nakaaway ka, then, konsensya ka kung papatulong mo ba yun o hindi. Nandun yung konsensya kung, alam mo agad kung ano yung dapat gawin. The fact na nagkaroon ka ng konsensya, alam mo na yung Lord na yun, na gustong kumausap sa'yo. Sa'yo, brother, baka meron ka dahil last na kayo. Sagot na. Isa lang. Meron ka pa, personal? Paulit nga ng... Ano daw yung small act of hope or sign na pinapakita sa'yo ng Panginoon na kasama kita? Huwag kang mag-alala. Siyempre, bilang tatay. Ayan. So, sa hirap ng buhay ngayon, tapos marami akong mga anak. Ayan. So, siyempre, dadaan naman tayo sa mga pagsubok, di ba? So, binibigyan niya tayo ng, bilang tatay, magsimula tayo sa pinakababa. Yun. So, nung wala sila mama, doon ko naranasan na kasama ko Panginoon dahil kasi sila mama, sila yung halos nagbabantay sa mga anak ko pag wala akong trabaho pag may pasok ako sa trabaho. So, yung time na yon, hindi ako makahingi ng tulong dahil si Mrs. pumapasok. Yan. Nung nahihirapan ako, yun, nag-pray lang ako. Parang, yung tinulungan ng Panginoon na magampanan ko bilang pagiging ama. Yan, sa aking mga anak.
Sa isang prayer lang, naparamdam na agad ni Lord na kasama kita. Amen, no, Sister Isa? So, thank you so much po sa inyong participation. Maraming salamat mga kapatid at nawa po ay mag-participate pa tayo in the future activities of this program. Maraming salamat po. Sabat. Thank you, Council Jezza and Isa. Tayo po ba ay na-bless sa kanilang mga reflections? Yes, amen. Napatunayan po natin na matatalino nga ang mga taga-CAA. Okay, bago po tayo dumako sa ating next activity, tayo po ay makakarinig ng mensahe ng handog ng awit mula sa Manuyo Church. Ayan. Punta na po tayo dito, Manuyo Church. Pero bago po sa lahat po, atin po muna tawagin ng ating mga youth dyan sa labas po. Pwede po bang bumalik po kayo rito? Mga kids, balik po tayo dito. May premyo yung unang umupo. O dali, may premyo yung unang umupo. Balik na tayo dito, mga bata. Okay, parents, patulong na lang po na i-gather ulit ang ating mga kabataan. Okay, calling everyone na nasa likod, tayo po ay bumalik na dito. Hindi pa po tapos ang ating programa. Wala pong merienda ang hindi nakaupo. Pasensya na po. Napakasarap pa naman ng merienda. Sayang. Ang lamig-lamig. Naku po. Tara na po, umupo na po tayong lahat. Salamat po. May pa mic isa, oh. Mic pa ito.
Okay. Thank you, Women's Singing Group of Manuyo Church. Alam niyo mga kapatid, sobrang dali pong makausap ng Manuyo talaga pagdating sa kantahan. Amen! Wala pong silang atubili sa paghandog ng kanilang boses. Yan, lalo na ang ating women's, ang ating elders. Pero dapat po talaga kakanta din ng elders. Sadyang incomplete sila for today's video. Okay, so tayo na po itadako sa ating last activity. O, diba? Ang bilis lang mga kapatid. Ang kukulit nyo kasi sabi ko maaga tayo eh. De joke lang. So mga kapatid, tayo po ay mahati sa 4 groups. So, para po mas madali, naisip po namin na per care group, magsasama po ang 2. At kayong 2 care group ang magpo-form ng isang group. Ang mga youth naman po, magdi-disperse equally among all groups. At ang Manuyo naman po ay isang group po sila overall dahil madami din po ang Manuyo. So, ang magiging hatian po ay care groups 1 and 2 as one group, care groups 3 and 4 as the second group, care groups 5 and 6 as the third group. Sana po pala kompleto ang mga care groups nyo, no? What if po pala may kulang-kulang. Bungi-bungi. Youth na lang. Ayun. And Manuyo is the 4th group, Manuyo Church. So tayo po ay magkakaroon ng checkpoint. Ito po ay tinatawag na the Covenant Quest. Ayan. Sino po excited? Ako excited ako kasi pinag-prepare namin to yung mga kapatid. So sana mag-enjoy kayo. Meron po tayong 4 checkpoints sa ating quest. And per checkpoint, meron pong short activity with also a short question for your group. This will be led by our different AY councils. So kung makikita nyo po, nakapwesto na po ang iilan. Gaya na lamang po ng checkpoint 1. Nandun po si Sister Vanessa and si Sister Pia. Dito po sila sa may left side, sa taas, sa grass area po, checkpoint 1. Checkpoint 2 naman po, Sister Yvette and Sister Kesh. Doon din po sila sa taas mag-set up. Checkpoint number 3, Sister Janelle and Sister Shane. Dito lang po kayo sa ating amphitheater magsistay. And checkpoint 4, so wala po sila Sister Joanne and Brother JB. So ako po mag-handle ng checkpoint 4 with Kuya Rainiel. Kuya Rainiel, pasama nilang ako So ayun. Yun po ang ating gagawin, mga kapatid. Lahat po ng checkpoint ay dadaanan nyo po. Lahat po ng checkpoint. Doesn't matter the order. So, kung group 1 po kayo, care groups 1 and 2, checkpoint 1. Care groups 3 and 4, checkpoint 2. Care groups 5 and 6, checkpoint 3. And Manuyo Church, checkpoint 4. So, magkikita-kita po tayo ulit dito after nyo po ikutin lahat ng checkpoint. Ayan, tinatawag na po kayo ng mga leaders ninyo, care group 1 and 2. Nagsama-sama na po. Time, check, 5:07. 5:20, hindi po ata kaya, 5:20. 5:30 pwede. 5:30. Checkpoint 3, Sister Janelle. And Sister Shane, care group 5 and 6. Checkpoint 3. 5:30 po, again, ang end time. 5:30. 5:07 na po. 5:30, balik na po dito. Manuyo, dito lang po tayo. Manuyo Church, dito lang po tayo stay sa amphitheater. Manuyo Church. Paging Brother John, nasa inyo daw po ang materials. Saan po? Ayun na po, yung box. Thank you so much. Yung youth, mag-disperse kayo sa lahat. Or kung saan may kulang. So kung group 1 kulang, dun yung youth. Post na, post. Youth. Youth, gumalaw kayo, youth talaga. Youth, lahat ng 18 and above. 15 pala, 15 and above.
Uy, makilaw kayo, youth. Para na lang sa youth council, di kayo kasama. Pero yung youth. Uy, kasama talaga